Hello guys, so paano? Heto na naman tayo. So for today's video, a-attend kami ni wifey sa wedding ng kanyang seaman na pinsan. Kaya sobrang aga, naghanap na kaagad kami ng beauty salon na maagang nagbukas. Nakahanap naman kaagad kami na malapit sa amin. Nagpa-makeup at nagpaayos na kaagad ng buhok si Mrs. At pagkatapos ay umuwi na kaagad kami ng bahay para na din maligo, magbihis at mag-prepare para sa wedding na pupuntahan namin. Medyo special ang event na ito dahil dito sa venue ng wedding. At medyo special kasi isa ito sa pinaka-recommendable at sikat na lugar dito sa Davao. Medyo malayo-layo na din ito sa heart of the city. Pero pag pinuntahan mo ay siguradong sulit na sulit at memorable ang biyahe mo dito. San ba to? Well, dito sa Malagos Garden Resort na located sa Baguio District, Kalinan, Davao City. At syempre, magfi-feature na din ng konting clips sa naganap na wedding. O, di ba? Parating stress at pressure sa work, pabago-bagong panahon, mabilis madapuan ng sakit, madaling mapagod, at hirap makasabay sa bawat laban ng buhay? Well, I got you bro! Recently, naghahanap ako ng something for a stress reliever na di nakakapagod at di magastos hanggang sa may nakilala ako na makakatulong at makakasagot sa mga problema ko. Ano ba to? Ginseng 5 Treasures Tea, mixed with various herbal ingredients. Ginseng, 3 klaseng berries, longan, at red dates. Madali lang siya itimpla. Maglagay ng mainit na tubig sa mug, ilagay ang isang bag ng Ginseng 5 Treasures Tea, pwede mo rin siyang i-stir gamit ang kutsara para madaling kumalat ang flavor. Antayin ng 3 to 5 minutes, depende kung kaya mo na ang init ng tea at pwede mo nang inumin. Pwede ka rin maglagay ng honey para pampalasa. Kung naubos na, wag mo muna itapon dahil kaya pa to hanggang 4 to 6 times hanggang sa mag-fade ang kulay. Anong mga health benefits? Gives you energy boost, fights fatigue and support mental focus, relax and reduce stress, at body rejuvenation. So ano? Try nyo na din to and see the results. 12 bucks na siya per pack. Nasa comment section lang ang link. And back to the show. Actually, hindi na din ito ang unang punta ko sa venue ito. Bale, nakabisita na din ako dito way back 20 years ago. At oo, medyo may katagalan na din. Bale, nasa mga first year college pa nga yata ako noon dahil sa field trip. Masaya at memorable din naman, kaso walang masyadong mga memorabilias. Hindi pa kasi Android ang mga cellphones noon, ni kahit mga konting pictures, wala. Anyways, tumambay na muna kami sa waiting area. Waiting area kasi kailangan mo pa pala sumakay na sasakyan nila papasok doon sa venue kung saan gaganapin ang ceremony mismo. Konting chikahan, kwentuhan, picture-picture habang tinitignan ang mga binibenta nilang mga souvenir items pati mga gawa nilang mga chocolates. At syempre, dahil na din sa tagal na nilang nag-ooperate, halos madami na din silang mga varieties ng mga chocolates na na-produce. Kahit na din mga suka ay may iba't ibang mga klase. Maya-maya ay may sasakyan na din na maghahatid sa amin sa loob. At grabe, sobrang lawak na pala ng lugar na ito. Parang di ko na matandaan kung dumaan ba ako nito dati. Basta ang naalala ko, may animal show din sila dito, bird show, at syempre, ang sikat dati na ostrich. Filimon pa nga ang name nun. Kaso, di siya masyado nakipaglaro sa amin at that time. Parang bad mood ata at biglang nagtatakbo pabalik sa lungga niya. Also, parang may isang pool din dito na pwede ka rin maligo as long as naka-swimming attire ka lang at hindi basketball attire. Naalala ko pa nga, inggit na inggit ako nun dati kasi di ko alam na pwede palang maligo. Kung may dala lang sana akong panligo, yun, kasali din sana ako sa enjoyment. Pagkatating namin ay umikot na muna ako sandali. Naengganyo din kasi ako sa mga naglalakihang mga candies, coffee, ice cream, cookies at chocolate cake dito. Naalala ko tuloy yung story ng Hansel and Gretel. Parang gusto ko na din kainin ang mga ito. Well, maya-maya ay doon na kami tumambay sa Chocolate Museum mismo. Aircon kasi at umaambon na din dito sa labas. Dito din nakalagay ang mga history about sa Malagos Garden Resort. At syempre, andito din ang mga memorabilias ng mga may-ari. March 2017 niya pala na open ang museum. Kaya wala ako naalala nung last na punta ko dito. Ano pang mga meron dito? Syempre, all about cacao at ang paggawa ng mga chocolates, mga gamit at materials, may mga infographics, audiovisuals, lectures at mga displays. And for sure, mga bata at patatanda, siguradong may mga matutunan talaga, especially sa mga basics at fundamentals ng mga chocolates. At dito ko lang din nalaman, tulad din sa ibang mga prutas, kahit ang kakao ay may iba't ibang klase o varieties din pala. At kahit nga pala ang pagkukulture at tamang pag-alaga ng mga puno ng kakao para mas bumunga pa ito ng marami at malulusog.
O, di ba? Oo nga pala, kahit may mga lugar na gumagawa ng mga chocolates, ito pa lang naman ang pinakauna at natatanging chocolate factory sa buong Pilipinas. Also, kahit pakukulture at pag-aalaga sa puno pa lang, pagbubunga at kahit mga chocolates nito ay pang world class na din. Ini-export na din kasi ang mga gawang chocolates nila dito. Kaya I should say, nakaka-proud kasi dito pa siya located sa Davao City mismo. O, di ba? Lahat ng klase ng mga chocolates dito, from small to big sizes, light to darker chocolates, ay meron sila dito. At sa dulo nito ay ang factory kung paano nila ginagawa at mga proseso sa paggawa ng mga chocolates. At grabe, kahit nasa bintana ka lang nanonood, ay parang harap-harapan lang nilang ginagawa ang mga chocolates. Kahit nakamasin pa siya. Imaginein mo, kung dati ay pamano-mano lang ang paggawa nila, ngayon ay nakamakina na. Isipin mo kung ilang mga chocolates ang magagawa nila sa isang araw na production lang. O, di ba? Also, meron din silang kantin dito at nagsaserve din ng mga special na gawa nilang mga tsokolate. Also, meron din silang isang room na kung saan ay pwede ka rin gumawa ng homemade o DIY na chocolates. At buti, may nagtry na mga customers at pumayag silang i-video ko ang mga ginagawa nilang DIY chocolates. O, di ba? Amazing! Una ay papipiliin ka ng preferred sprinkles, flakes, marshmallows at iba pa. Depende sa kung ano ang gusto mong piliin. Di naman siya mahirap kasi may staff na nagtuturo at mag-guide sa'yo. Next ay pipili ka ng mold na paglalagyan mo na magiging design mismo sa mga chocolates. Bibigyan ka rin ng staff ng isang tasa ng tsokolate at maglalagay na kayo nito isa-isa sa mold. Pagkatapos ay lalagay na siya sa isang refrigerator para lumambig at tumigas ang mga chocolates. At pagkatapos, voila! Pwede mo na siya kainin or i-take out. Napakadali lang, di ba? Medyo napahaba-haba pa ang mga tambayan namin dito. Medyo napaaga din kasi ang dating namin sinadya yun para at least may time pa daw kami na gumala, umikot at mag-explore pa dito. Kaso sa museum pa lang, parang chokes na ang gala at ikot namin dito. Actually, may iba pang mga facilities dito like Bird's Dome, Butterfly Sanctuary at Children's Playground. O nga pala, pwede ka rin pala mag-chocolate spa dito. O, di ba? Kaso, medyo short na kami sa time at baka pagpawisan pa kami sa wedding. Kumapal man ang mga kaulapan, umambon sandali, pero tuloy pa rin ang wedding at di nagtagal ay umayos din naman ang panahon. Kaya I should say, napaka-blessed talaga ng bagong kinasal ngayon. O, di ba? Well, after ng wedding ay pinapunta na ang lahat ng mga bisita sa kabilang venue para sa pika-pika. At grabe, sobrang bongga ng pika-pika at napakadaming mga snacks. May coffee, may ice cream at ang pinaka-the best, may potato corner. O, di ba? Pwede ka rin kumuha ng mga fruits dito and also namimigay din sila ng mga branded na mga perfume. O, di ba? Astig! Sa sobrang tindi ng mga snacks dito, muntik na namin makalimutan na may pa-dinner pa pala maya-maya. Pero syempre, sarap na sarap kasi kami sa mga kinain kaya medyo napadami din ang mga kuha. Hi! Maya-maya ay pinapasok na lahat ng mga bisita sa isang napakalawak na hall. At grabe, ito na ata ang pinaka-engranding wedding event sa lahat ng mga pinuntahan ko. Entrance pa lang, masasabi mong eleganteng-elegante na talaga. Malapit lang din ang table namin sa dining area. At grabe, yung mga foods, sobrang sosyal, nakakagutom. Tanong nito, makakain pa kaya kami nito? Sa tuna pa lang at sa napakapulang lechon na nandito. Grabe! And of course, may mga iba't ibang klase ng mga beer din pala ang nandito. Ikaw na lang ang pipili at kukuha dito. Also, may painter din dito na live nagpipaint sa newlyweds. Grabe! Napaka-talented naman niya. On the other side, meron ding minibar dito na nagsaserve ng mga tequila. Pinipilahan at syempre, kumuha na din ako para matry. At ang lasa, tequila nga talaga. O, diba? Maya-maya ay nag-start na din ang final program. Pumasok na din ang newlyweds at sobrang saya nila. Halata naman sa mga ngiti at sayaw nila eh. After ng konting program ay ang dinner time. At grabe, konting-konti lang talaga ang mga kinuha namin. Yun bang kaya lang maubos sa plato? Maaga naman kasing nabusog eh. Overall, sobrang nasiyahan din naman kami sa event today. And I should say, sulit na sulit ang leave namin sa work. Kaso, parang mga lampas 9 PM na, di na kami masyado nagtagal kasi may mga work pa kami kinaumagahan.